Si Johan, medyo okay na siya. Hindi naman ganun kagrabe. Lalamunan lang. Ako naman, at saka bumili ako ng luya, 40 rupees. Tapos nakita kami ni Inday Neneng. Grabe talaga dito guys, no? Magre-renew siya ng kanyang visa. At saka, ayun, may mga documents lang sila na pinaprocess. Basta late na talaga ako magising. Ako din naman yung magpapan. So, kahapon kasi, ang mga kinain lang namin, nagluto ako ng rice soup or lugaw. Nilugaw sa amin. Yan, nilagyan ko ng mga luya at sibuya at saka mushroom soup tayo. Mushroom soup. Ayan, puro lahat sabaw-sabaw. Ngayon lang tayo makapag-start again ng luto-luto! Lighten up, take me on. Yan na to guys, spinach. Spinach na may mix ng parsley. So ayan, parsley at saka spinach yung ating ulam. Of course, yung aking chicken curry. Kasi matubig yung manok dito. So pag medyo hindi na siya matubig, kasi malansa yan, so mamaya na natin ilagay yung ating kamatis. Nahiwa ko na rin. And gumawa na rin ako ng aking ginger garlic paste. Gutom na rin ako guys, and kasi medyo late na. And today is Wednesday. Kabilis ng mga araw. Pabalik sila ni Mandira kasi nung ano guys, nandun kami sa village. Sinasabihan nila ako, Ate Mila, magstay ka muna kasi papunta din kami sa village. Papunta din sila dyan sa bahay nila kasi nga Saturday. Eh, yung balik namin, ano yun? Anong araw yun? I think Wednesday, kung hindi ako nagkakamali. So, hindi pwede kasi nga si Johan, medyo may ubo. Siyempre guys, priority ko yung health ng anak. And sila kasi may pudya sila. And tamang-tama guys, nag-decide ako na hindi magstay. Gawa nga ng pauwi kami. Dumating yung regla ko. And mahirap kasi sa kanila, pag may mga regla-regla ka, si Mami okay lang kasi naintindihan ako ni Mami ba. So, syempre sila ni Auntie, iba din kasi sila. Kumbaga, kung gaano kareligyoso si Ama, ganun, mas sobra pa sila. Hindi nga ako nag-regrets na hindi ako nag-stay doon kasi mas mahirapan ako pag nag-stay ako doon kasi nga may pudya sila. And of course, bawal yan sa kanila guys. So, nirespeto natin ulit. And although si Ama, hindi naman si Ama ganyan ka-stricto, pero syempre, hindi naman yan si Ama. So, ayun, at baka mahiya din naman sila na sabihan nila ako na ganito, ganyan. Alam niyo na. Kasi nga, sa kanila, pag may regla, hindi ka pwedeng lumapit sa kusina. And hindi man natin bahay yung ganun. So, hindi man tayo sanay na hindi tayo tumutulong. Alam niyo na, mas tama lang yun na pinili ko na hindi ako nag-stay doon. Kasi alam nyo, dito pag may reglang isang babae, lalo sa mga matataas na caste, hindi ka talaga pwedeng gumalaw sa kusina o lumapit sa kusina. Kumbaga sa kwarto ka lang talaga. Ikukulong ka talaga nila. Sa mga very remote area nga guys, pinapractice talaga nila yan. Meron nga silang mga sarili, parang ginawa na pagtatambayan lang ng family member nila na babae na may regla. Yung sa mga talagang bundok nga pinapatulog nila nga yung mga babae nila sa totoo yan guys hindi yan kwento. Sa bahay ng mga baka, bahay ng kalabaw, dyan nila pinapa-stay. Kasi nga, unang-una, syempre talagang sarado yung mga utak nila, no, sa mga taga doon. And meron pa nga na bata pa, na-news na nga, namatay siya dahil tinuklaw siya ng ahas, dahil yung tatambayan niya habang may regla siya, doon siya nila pinapatulog sa bahay ng ng kalabaw. So, dito naman sa amin guys, hindi naman ako ginaganyan ni Ama kasi sa utak ni Ama, ibang lahi ako. Hindi naman ako, kumbaga tanggap ni Ama. Kaya yun, hindi ni Ama sa akin pinapapractice yung ganun guys. At kung may padasal man, may malaking padasal, the next day, sinasabihan ako ni Ama na gabi pa lang, pinapaluto na niya ako para sa amin ni Johan kasi nga the next day, hindi man ako pwedeng magluto sa mga harapan nila guys, no? Kasi insulto man sa kanila yan. At syempre, kay Ama, so kaya pinapaluto na ako ni Ama sa gabi pa lang, like mga tinulang manok, and that day, bawal talaga kumain ng manok. Pero sa ngayon, mabuti-buti, at least naka-adjust na ako, naintindihan ko na, dahil noon, hindi talaga ba, kung sa Ilonggo, parito ba, dagit kuya, sang una.
So, sa may Ilonggo. Rito bada ko ba sa paniniwala nila, parang matigas ulo ko, sinusunod ko yung gusto ko, yung talagang ano, alam nyo na. Pero yan ay talagang natin yan, natutunan din natin. Kasi sa mga pinapakita sa akin na kabutihan nila ama, so ako mismo yung nakaka-realize, sabi nga ni Deepak noon sa akin, fire daw kasi ako, fire nga talaga ako sa zodiac sign ko. Kasi sabi niya mabuti daw fire ang nanay niya kasi pagpareho, mabuti daw water ang nanay niya kasi pagpareho daw fire. Baka daw ano na daw ang nangyari sa amin. Mga noon pa yun guys, sinishare ko lang sa inyo. Sandali muna guys, luto na yung aking chicken curry. Dry lang siya. Hindi ako nakalagay ng mga coriander or spring onions dahil wala po ako. Akala ko meron ako. Nag-slice ako ng maraming lemon. Ito na yung aking sag. Yung ating spinach and yung parsley. Nilagay ako ng isang dried chili dyan. Hindi ko lang siya pinipisa kasi baka mag-anghang ba. So, ayan. And yung aking dal or lentil soup. Ayan, paluto na at kakain na kami, guys. Ayan. Guys, so gabi na, nagluluto ako. Request ng mga lalaki na kasama ko, siopaw. Yan yung aming dinner. And gumagawa ako ng hot lemon with honey. Guys, alam nyo, kaninang umaga, nung nagising ako, medyo late na ako nagising kanina. So, si Yuhan, hindi ko muna pinapapasok kasi nga, hindi maganda yung ubo ni Yuhan. So, medyo ngayon, okay na siya. So, ngayon, ang nangyari, kasi pag nagising ako kaninang umaga, guys, bumangon din siya. So, akala ko ihi siya. Tapos, may sabi niya, ang buong katawan niya daw, nangangati. Di, syempre, wala kaming ilaw, guys. So, sabi ko, i-on mo muna yung ilaw. Nung in-on niya, tapos sabi niya, check. Nung chinek ko guys, yung buong katawan ni Deepak, namumula na siya. Yung mga singit-singitan niya kasi naka-brief siya eh. Tapos, mga paa niya, as in namumula na talaga ba guys? So ako naman, sabi ko, bakit ano bang kinain mo kagabi? Pero kagabi, naalala ko, hindi naman siya guys kumain. Wala siyang may kinain kasi siya si Deepak paggabi, hindi siya kumakain guys. Kakain man niya siya yung walang rice, ganyan si Deepak. Hindi ba siya palakain lalo pag gabi. So, ayun na nga guys, namula yung buong niyang katawan. Ang ginawa ko, baka ako may kumagat sa kanya, pero buo talaga yung katawan ba guys, na hindi man siya kagat sa insekto guys, kasi malalaman mo yun. So, ako naman, yung kalamay ko agad ang kinuha ko. Pinaglalagyan ko siya guys, binuhusan ko siya ng kalamay. Tapos, naalala ko, may gamot ako na mga tinatago kasi syempre iba pa rin yung may mga gamot tayo in case, diba? Sa mga lagnat, and lalong-lalo niyan sa allergy kasi nga, madali akong mangati guys. So, ang nangyari, pero make sure ko muna nag-google ako kung ito nga ba yung gamot na to. Ano ba yun? Histafin? Something ganun. So, okay nga yun para sa runny nose, itching, at ayun ba sa allergies guys, anti-allergies. And isa lang yung nainom ko that time. So, ito nga. Nung pinainom ko na siya guys, wala pala tulog si Deepak the whole night. Hindi niya rin ako ginigising. Ganyan si Deepak guys. Parang pareho sila na ugali ni Yuhan na kuha niyo sa kanya. So ngayon, nung pinainom ko siya, kasi nilagyan ko ng kalamay, no? Yung buong katawan ni Deepak, nilagyan ko talaga guys, kasi parang buo. So nung nilagyan ko guys, at pinapalit ko sa kanya yung damit niya, okay na. Tapos pinainom ko siya ng gamot kasi pwede naman siya i-take na walang kain. Ngayon guys, nung tinake niya, maya-maya nahilik na yung asawa ko kasi nga, diba, yung ganong gamot nagpapatulog din. So ayun, at siguro din siya, kinabahan din siya. At nag-iisip ako, bakit kaya namula yung katawan niya kaninang umaga and hindi man lang niya ako ginising na parang the whole night, wala siyang tulog, parang naawa ako. So yan yung aming guys, yan yung aming dinner. Although nagluto na ako kanina, pero kasi ayan na, dahil malamig and si Yuhan, nagre-request talaga siya. So gumawa na naman ako. So ayan guys, at yan yung ating vlog for today. And gabi na dito, and pasensya na kayo, medyo late na ito. And shout out sa inyong lahat. And thank you so much. See you again on our next vlog. And thank you so much. And God bless you all and I love you. Bye guys!